Si Elder Ma ay ngumisi, matalim ang kanyang tingin habang kinakausap si Jun Changshao. Hihijitin ang aming sekta. Talaga bang naniniwala ka na sa pamamagitan lamang ng salita ay mapapalakas mo ang iyong sekta? Mukhang kailangan kong ipakita sa iyo ang agwat sa pagitan natin. Nanatiling kalmado si Jun Changshao, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Elder Ma, huwag po ninyong insultuhan ang aming pinuno ng sekta, isa sa kanyang mga disipulo ang pumihil, nagtangkang ipagtanggol siya. Sige, patuloy ni Elder Ma nang may pagkawalang bahala, hintayin na lang natin kung paano nyo pauunlarin ang inyong sekta. Bago pa lumala ang argumento, isang malakas na boses ang pumihil. Sandali lang. Lahat ng ulo ay bumaling upang makita ang isang kagalang-galang na lalaki na umusad. Ito ay si Master Li, ang ama ni Li Qingyang. Elder Ma, magalang niyang simula, ang aking anak ay bata pa at walang muwang. Tatanggapin ko ang iyong paanyaya sa kanyang ngalan. Nagulat si Li Qingyang habang tinitingnan ang kanyang ama. Ama, sumali na ako sa Iron Bone Sect. Manahimik ka. Sigaw ni Master Li, ang kanyang mukha ay matigas at puno ng awtoridad. Ang desisyong ito ay makakaapekto sa buong buhay mo at sa kinabukasan ng ating pamilya. Hindi ikaw ang magpapasya. Nanindigan si Li Qingyang, matatag ang boses ngunit tame time. Ama, tinuruan mo akong maging matapat. Sumali na ako sa Iron Bone Sect, at hindi ako aalis. Nagdilim ang mukha ni Master Li sa galit. Anak na walang utang na loob. Paano mo ako susuwayin? Sigaw niya, puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang tinig. Ang ating pamilya ay kaanib ng isang level 9 na sekta. Kung hindi ka aalis sa Iron Bone Sect, hindi nakita anak. Bigla siyang napubo ng malakas, nangangatog ang katawan sa galit. Agad na namagitan ng isang matanda sa tabi ni Master Li. Master Li, ikalmayan ninyo ang inyong sarili. Child Li, matanda na ang Master. Huwag mo siyang paiinitin pa. Lumabas ka na sa basurang sekayang iyon ngayon. Umiling si Li Qingyang, hindi matinag ang kanyang loob. Ama, ang pagsunod sa magulang ay pundasyon ng lahat ng kabutihan, ngunit magiging walang utang na loob ako kung sisirain ko ang sarili kong mga prinsipyo. Tinitigan ni Master Li si Jun Changshao, halatang may pagdududa pa rin. Sumagot naman si Jun Changshao ng kalmado, Master Li, hindi kasing walang kwenta nang iniisip mo ang Iron Bone Sect. Ngayon na si Child Li ay sumali sa aking sekta, ipinapangako kong siya ay makakamit ng magagandang bagay. Makakamit ng magagandang bagay. Muling umismid si Master Li. Ang anak ko ay tiyak na sumali sa inyong sekta dahil naloko siya ng inyong mga salita. Matatag na tumingin si Jun Changshao kay Master Li. Upang gawing malakas ang iyong mga disipulo, patuloy ni Master Li, dapat kang magkaroon ng malalim na kaalaman sa sining ng pakikipaglaban. Mukha kang tiwala sa sarili, kaya dapat na ikaw ay may mataas na kakayahan, tama ba? Mahinang tumawa si Jun Changshao. Ayokong magmukhang mayabang pero pagdating sa sining ng pakikipaglaban, alam ko ang higit pa sa lahat ng nandirito. Sumusobra na ang kayabangan niya, bulong ng isang tao sa loob ng karamihan. May isa pang boses na naghamon, kung gayon, patunayan mo. Sa Qingyang City, may isang teknik ng espada na ipinamana sa loob ng 100 taon na tinatawag na 9 styles of wielding swords. Mayroong 9 na estilo, ngunit 8 lamang ang naipasa. Sa nakalipas na siglo, maraming mandirigma ang nagnais na makabisado ang lahat ng siyam, ngunit wala pang nakapagtamo ng tagumpay sa ikasyam. Kung makakaya mong makabisado ang ikasyam na estilo, maniniwala kami sa iyo. Kung hindi, dapat mong paalisin ang aking anak sa iyong sekta. Gusto niya akong mapahiya para ipakita sa Qingyang na mahina ang aming sekta, inisip ni Jun Changshao. Walang problema. Sa kanyang isip, inutusan niya, system, buksan ang tindahan. Lumabas ang isang abiso, Insight Spell Primary Insight Spell. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng kaalaman sa mga kasanayan at lihim na galaw ng iyong kalaban agad-agad. Limitasyon ng oras, 60 minuto. Halaga, 10 puntos ng kontribusyon. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Jun Changshao ang Insight Spell. Isang malambot, halos hindi nakikitang liwanag ang bumalot sa kanya habang ang spell ay nagsimula. Asterisk, Insight Spell Initiated. Isang bugzo ng kailanawan ng dumaloy sa kanya habang ang spell ay kumikilos, ipinapakita ang mga detalye ng mga teknik sa pakikipaglaban na para bang inilatag sa harapan niya. Ang mga tao sa paligid ay nanood na may halong kuryosidad at pag-aalinlangan. Sige, sabi ni Jun Changshao, matatag ang boses at puno ng paniniwala. Kung makakaya kong makabisado ang ikasyam na estilo, hindi lang nito patutunayan ang aking kakayahan kundi ipapakita rin ang potensyal ng Iron Bone Sect.
Naghintay ang mga tao, alam nilang ang hamong ito ay higit pa sa isang pagsubok ng kakayahang mandirigma, ito ay isang pagsubok sa determinasyon ni Jun Changshao at sa hinaharap ng kanyang sekta. Natuto ba siya ng isang lihim na martial art o ito ba ay isang demonstrasyon ng isang pambihirang kakayahan? Ang bilis ng kanyang pag-flip sa mga pahina ng libro ay nagpapahiwatig ng isang bagay na lampas sa karaniwan. Hindi lamang ito isang usapin ng bilis, para bang siya ay engaged sa quantum fluctuations meditation, tinatapik ang mismong pahina ng libro. Chen, ibigay mo sa akin ang iyong espada. Utos niya na may tinig na hindi tinatanggap ang pagtanggi. Ang kahilingan ay ginawa ng may ganap na tiwala kaya't si Chen, kahit nagulat, ay sumusunod ng walang pag-aalinlangan. Nang maipasa ang espada sa kanya, isang halatang pagbabago ang nangyayari sa daloy ng hangin sa paligid niya. Para bang kinikilala ng mismong atmosfera ang kanyang utos at inaangkop ito. Sa loob ng isang minuto, tinutupad niya ang unang estilo na may walang kapantay na kawastuhan. Ang mga galaw ay isang blur, at ang kahusayan sa pagganap ng teknika ay walang iba kundi himala. Si Chen, na naglaan ng walang katapusang oras sa pagpapahusay ng estilo na ito, ay nagmamasid sa pagkamangha at hindi makapaniwala. 5 araw kong pinag-aralan ang estilo na iyon, amin ni Chen, ang tinig ay halong pagkamangha at pagkabigo. Pero ginawa niya ito sa loob lamang ng 5 segundo. Ang mga tagamasid ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga mata ay nakadikit sa lumalabas na palabas. Habang siya ay lumilipat sa ikalawang estilo, ang bilis ng kanyang pag-unlad ay nananatiling nakakagulat. Ang kanyang mastery sa ikalawang estilo, na kinuha kay Chen ng halos 1 linggo upang makamit, ay natapos sa loob lamang ng ilang segundo. Ang silid ay puno ng serye ng mga sumabog na tunog habang siya ay lumilipat sa mga teknika. Ang ikatlong estilo, sa partikular, ay isinasagawa na may ganap na puwersa kaya't ang silid ay umuugong sa malakas na pagsabog na sinundan ng isang nagulat na pagsabog. Bawat susunod na estilo ay isinasagawa na may lumalakas na intensidad, ang lakas ng kanyang mga galaw ay lumalaki ng exponential. Masyadong mabagal ito, mamarmi niya ng may pagkairita habang lumilipat sa ikawalong estilo. Ang kanyang pagkabigo sa bilis ng kanyang pag-unlad ay halata. Ang ikawalong estilo ay isinasagawa na may mga sumabog na pagsabog, bawat galaw ay may kasamang malalakas na tunog ng boom na yumanig sa mismong pundasyon ng training hall. Si Master Li, na nagmamasid sa eksena na may halong pagkamangha at pag-aalala, ay napagtanto na ang bilis at kawastuhan ng kanyang pag-unlad ay wala pang kapantay sa kahit anong nakita niya. Mukhang na-master na niya ang lahat ng 9 na estilo ng paggamit ng espada. Ang kanyang bilis ay tunay na walang kapantay, wika niya ng malakas. Si Ginoong Jun, na malapit na nagmamasid sa sitwasyon, ay pantay na naguguluhan. Bakit ka huminto? Hindi mo ba na-master ang ika-9 na estilo? Tanong niya, ang kanyang pagkamausisa ay nangingibabaw. Ang tingin ni Master Li ay nananatiling nakatuon sa batang martial artist habang siya ay sumasagot, base sa lakas na ito, malinaw na naabot niya na ang Sword Realm. Diyos ko, talagang naabot niya ang Sword Realm. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha at hindi makapaniwala. Bakit siya napakaswerte? Sa buong kasaysayan, maraming martial artist ang hindi kailanman nagkaroon ng ganitong pagkakataon sa kanilang buhay. Ang tahimik na sumikop sa silid habang ang pagkakaunawa ay pumapasok. Ang Sword Realm ay isang antas ng mastery na napakabihira na halos mito. Ang hangin ay puno ng paggalang at pagkamangha. Manahimik ka, sabi ng isa pang tagamasid, ang tinig ay halos isang bulong. Natuto siya ng mga lihim ng Sword Realm. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon, huwag siyang istorbohin. Ang batang martial artist, matapos makumplito ang kanyang pagsasanay, ay lumapit sa isa sa mga malapit na martial artist. Ginoo, hindi ka naman masama. Gusto kong tulungan mo akong subukan ang aking lakas. Naniniwala akong ikaw ang tanging tao dito na makakadepensa laban sa aking atake. Mayroong isang maikling sandali ng pag-aalinlangan bago tumango ang martial artist, tinatanggap ang hamon. Sa isang mabilis na galaw, pinagsama ng batang martial artist ang kanyang enerhiya at tinutok ang kanyang layunin. Ang atmosfera ay naging puno ng anticipation habang siya ay naghahandang ilabas ang kanyang lakas. Sa isang saglit, inilunsad niya ang isang atake na may ganap na puwersa na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Ang epekto ay napakalakas na nagpapadala ng mga shockwave sa buong silid na nagpapakilo sa mga tagamasid. Ang martial artist na inatas ang depensahan laban sa atake ay naabot ang kanyang mga limitasyon, nahihirapan sa pag-counter sa labis na puwersa. Malakas na kapangyarihan, kinikilala ng martial artist, ang tinig ay may halong paghanga at pag-aalala. Walang duda, siya ay isang level 5 acupoint opening martial arts apprentice.
Ang pagkakaunawa sa lakas at kasanayan ng batang martial artist ay nag-iwan sa lahat sa isang naguluhang katahimikan. Ang silid ay buzzing ng halo ng excitement at pagkamangha. Ang batang martial artist, matapos ipakita ang kanyang pambihirang kakayahan, ay nakatayo bilang isang figure ng walang kapantay na mastery at potensyal. Ang kanyang mabilis na pag-unlad sa mga estilo at pag-abot sa sword realm ay nagpapakita sa kanya bilang isang prodigious na talento na ang hinaharap sa martial arts ay tiyak na magiging kamangha-mangha. Habang ang alikabok ay humuhupa at ang mga tagamasid ay bumabalik sa kanilang composure, ang kahalagahan ng nangyari ay nagiging malinaw. Ang paglalakbay ng batang martial artist na tinutukoy ng kamangha-manghang bilis at mastery ay patunay ng kanyang pambihirang kasanayan at potensyal. Ito ay isang sandali na maaalaala at pag-uusapan sa mga darating na taon, isang bihira at pambihirang kaganapan sa mundo ng martial arts. Please pa-like and comment at pa-subscribe na din po, salamat, pakiabangan na lang po ang next chapter.